Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. At malaman na ating kwentuhan ngayon at alam naman natin, this is a bit, for salamat. me, personal, this is a bit close to my heart dahil meron ako mga kamag-anak na kilala na naapektuhan ng EJK at minarapat na lang nila hindi ko ikwento kung sino sila. Pero maganda lang na napag... Yung talaga, Mhm. we've seen really one aspect of the law. One is the long arm, the long arm of the law. Wala talaga sa mahabang kami ng batas. In what form po? Tulad po yan, sila Tigong, di ba? They try to shield themselves from the ICC by holding out and then And I think yun nga, so as I was talking din kanina, importante kasi na pag-uusapan natin ito, not just the technical side of it, at least mabigyan natin ng panahon at puwang yung mga victims ng EJK. Kasi yun ang importante dito, hindi naman si Duterte. Sa totoo lang, yun ang importante dito, yung mga biktima. Kasi hindi na natin may babalik yung buhay na nawala. Yung panahon na hindi nila makita yung... Hindi, alam mo, ang hindi rin victim eh. Yung mga batang nadali, they could be somebody. Yung mga bata is 1 year old, musmus na edad po, mga bata na sinasabi mag-ML lang to sa isang lugar, binabang niya, pagkatapos beng-beng, tapos na siya. Sayang yung mga bata yun. Sila could be one of the responsible persons for something in their society. Because Yeah. what could they have been? Kung sila lumaki. Eh, wala na. They snap out forever. Correct. And I think sa mga listeners po natin at sa mga manunod po nito, replay, may gusto po akong basahin sa inyo and itry nyo po itong sagutin sa sarili ninyo po. Yung sa pinag-usapan natin, it reminds us something. Ano yun? Behind every number is a human story. Yung Wow. ICC process may feel technical, but the heart of it is very simple. Truth, accountability, and protecting people from further harm. Naniniwala ka ba dito o hindi? It's up to you guys to decide on what you think. Pero aking pananaw is lahat ay totoo dahil nanggaling ito sa mga taong namatayan. Taong wala ng pagkakataong maibalik yung buhay na nawala. Yes, napag-uusapan natin. Yes, maraming mga nagrereklamo, issue sa mga biktima, fair treatment sa mga Duterte. Pero ang hindi natin napag-uusapan, yung bang unfair treatment sa Duterte, katumbas ba nun yung isang buhay ng isang pamilya o miyembro ng pamilya na hindi na nila makikita yung kanilang kapamilya dahil nasangkot dito? Makakapagsalita ba yung mga namatay nung panahon ng drug war sa ICC? May panahon ba or may pagkakataon ba itong mga biktima ng EJK na pumunta ng dahig kapag kinakailangan nila? Ito yung mga sigalot na kailangan nating pag-isipan at bigyan natin ng tanaw. Kasi hindi natin napag-uusapan yung mga biktima. Napag-uusapan natin si Duterte. So, yun lang personally iwan sa inyo before we end our podcast. Sabi ko nga sa lahat po na nakikinig, again, maraming